Habang nasa iyo ang taong mahal mo, aalagaan mo. Huwag mong hayaang dumating yung araw na pagsisihan mo na wala na siya. At sabihin niya sa iyo, ikaw kasi, pinabayaan mo ako. Ayun, sobrang nakaka-relate naman. Sarap lang pakinggan at isipin pag may isang taong handa kang ipagsigawan sa buong mundo. Kahit ano ka pa at sino ka pa. Ako man ay lubos na humahanga sa lahat ng LGBTQ family. Hanga ako sa inyong katatagan at tapang para harapin ang anumang hamon at pagsubok sa buhay. Saludo po ako sa inyo. Sana itong mga kwento ko ay magbibigay din sa inyo ng lakas at inspirasyon para patuloy niyong isulong ang pagiging kayo. Magandang araw sa lahat na nandito. Bata ka man o matanda, payat ka man o mataba. Enjoy life lang po, mga kaibigan, mga ludi, mga kapamilya, kapuso. Sabay-sabay nating harapin ang mga pagsubok na darating. Panatilihing matatag, makatao, at makabiyos. Mapagkumbaba, at higit sa lahat, respeto sa isa't isa. Kumusta nga pala ang buong linggo nyo, mga ludi? Kung ako ang inyong tatanungin, heto, masaya. Dahil andyan kayo, nagpapalakas sa akin. At syempre, dahil rin sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Makalimutan na ang lahat, huwag lang ang ating poong lumikha. Ang nakaraan sa kwento ng Sana'y Ako Na Lang, Chapter 40, Season 2. Masayang-masaya si Alexandra o Alex dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng bagong trabaho at makakasama pa niya ang kanyang mahal na kapatid na si Isabel. Hirap sa buhay sila Alex, pero mayaman sa pagmamahal kahit sa kabila ng pagiging pagkaulila nila sa kanilang magulang. Mataas ang pangarap ni Alex, ang pagtapusin ng pag-aaral ang kapatid. Gusto niyang si Isabel ang tutupad sa matagal niyang pangarap sa buhay. Nagsimula magtrabaho si Alex sa pamamahay nila Nathan. Ang akala niya 5 years old pa lang ang batang aalagaan niya. Pero nagkamali siya. Dahil 25 years old na ang alagaan niya. Nakakatuwa, di ba? First day pa lang ni Alex sa paninilbihan niya. Pero nakakaranas agad siya ng sigaw mula kay Nathan. Ang saklap naman, di ba? Bumalik sa maladragon na ugali si My Loves Nathan dahil sa nangyari ng kanyang buhay, ang paglayo sa kanya ni Rex. Dahil na rin ito sa desisyon ng mga magulang ni Rex na ipaglayo muna sila para maiwasan ang gulo. Napabayaan ang sarili ni Nathan. Laging gustong mapag-isa. Nagmukmuk sa kwarto. Sa kalawang araw na paninilbihan ni Alex,
ay doon niya nasagot ang kanyang mga katanungan. Naglakas loob siyang tanungin si Nathan. Tungkol sa larawan na nakita niya doon sa kwarto. Na-curious talaga si Alex sa pagkataong bumabalot ni Nathan. Di niya akalain na umibig si Nathan sa isang bakla. Ngunit sa kabila ng kanyang nalalaman tungkol sa relasyon ng dalawa, hindi siya nandidiri sa dalawang nagmamahalan. Bagkus, napahanga pa siya kay Nathan dahil isa itong tunay na lalaki. Totoong nagmahal, di namimili sa kasarian. Napatunayan niya na mahalaga kay Nathan si Rex sa kanyang buhay. Kaya kung sa umpisa nainis at natatakot si Alexandra kay Nathan, ngayon napalitan na ito ng paghanga at kabaitan sa pagkatao na meron si Nathan. Ihanda ang inyong sarili sa next chapter dahil sa bidyong ito, dito nyo na ilalabas ang emosyon na matagal nyo nang tinatago. Ano daw? Ano kaya yun? Ito na ang last 2 chapter sa Sana'y Ako Na Lang Season 2. Posible nga bang magdadalang tao ang isang lalaki? Ang lahat ng katanungan yan, abangan sa Season 3. Alam kong maraming magtataka sa tanong na ito. Pero since ang kwentong ito may halong fantasy, so maraming pwedeng mangyari. Kaya huwag kayong mawawala. Abangan ang Season 3. Kung bago ka pa lang dito sa Don Romantico Extension, maraming salamat dahil ito ang napili mong bidyong panunuorin. At kung nagustuhan mo ang mga kwento dito, please paki-subscribe na rin at pindutin ang notification bell button para naman updated ka palagi sa mga susunod ko pang mga kwento. Ito na ang Chapter 41, Season 2, sa Sana'y Ako Na Lang. Kahit ganun pa man, sa bandang huli, ay nagkabati-bati din kami alang-alang kay Rex. Si Rex na lang talaga ang kulang para mabuo na ang pamilyang pinapangarap ko. Sana maging okay na siya dahil hindi niya alam kung gaano ko na siya kamiss. Dandan kong idinilat ang mga mata ko. Una kong natanaw ang maliwanag na ilaw sa itaas. Diyos ko, ano to?
Patay na ba ako? Nasa langit na ba ako? Nilingon ko ang paligid at nakita ko sila mama at papa na nakahiga kasama si Kylen. Nakahinga ako ng maluwag kasi akala ko patay na talaga ako. Medyo mabigat pa din ang pakiramdam ko at parang galing ako sa mahabang pagkakatulog. Nagtaka ako kasi hindi ito yung bahay namin. Tapos may nakalagay pa sa bibig ko na kung ano man. Ma? Pilit kong tinawag si mama kahit hindi pa ako masyadong makapagsalita. Nakailang tawag muna ako bago siya nagising. Rex! Lumapit agad siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ay, ano to? Bakit may pagyakap? Ma, hindi ako makahinga. Ay, sorry. Mabuti naman at nagising ka na. Sobrang nag-alala na kami ng papa mo. Nagising? Bakit ma? Matagal ba akong natulog? Oo. 2 buwan na tayo dito sa ospital. Pagkatapos mong aksidente. Bumalik sa akin bigla yung araw na aksidente kami ni Tito Greg. Ibig sabihin, 2 buwan akong nakaratay dito? Ma, asan po si Nathan? Bakit wala po siya dito? Nilayo ka namin sa kanya. Kasi naisip namin ng papa mo na kailangan niya munang ayusin ang relasyon niya sa mga magulang niya bago kayo magsama. Dahil natatakot kami na baka maulit pa itong aksidente na to at ayaw na naming mangyari yun. Sana maintindihan mo kami, Rex. Magulang mo kami at gusto lang namin na mapabuti ka. Ang dami palang nangyari matapos ng aksidente. Akala ko ilang oras lang akong nakatulog. Yun pala, 2 buwan. Wala po yun, ma. Naintindihan ko kayo, pa. Pero, pwede ko na po ba siyang makausap o puntahan? Anak, mahina ka pa. Hintayin na muna natin yung sasabihin ng doktor. Tama sila, mahina pa ako at kailangan ko pang bumawi ng lakas. Kuya Rex, tumakbo agad sa akin si Kylen nang makita niya akong gising na. Kuya, gising ka na. Sobra na kitang na-miss. Wala na kasi akong makalaro eh. Miss na din kita, baby. Hayaan mo. Kapag nakalabas na ako dito, maglalaro tayo palagi. Talaga po? Yehey! Pero bago yan, kailangan muna magpalakas ni Kuya. Pinapunta na lang nila ni Mama si Miles para bisitahin ako at ang Luka, sobrang tuwa nang makita akong gising na. Sinabi niya sa akin na pumunta dito sila Dan at Mark nang malaman nila ang nangyari sa akin. At muntik pa daw silang magkagulo dahil sinisisi nila si Nathan sa nangyari sa akin. Si Miles talaga laging updated at detailed kapag magkakwento. With matching action pa. This is it. Si Candy ko na. Good morning, ate. Bungat sa akin ni Isabel nang magising ako at nagising na din siya. Good morning din.
Ang aga pa ha? Ba't ang aga mo din nagising? Siyempre, maaga din po ako natulog kagabi. O siya, sige na. Bumangon na tayo para makapag-almusal na at si ate magtatrabaho pa. Pero dito ka lang ha. Huwag kang makukulit dahil baka magalitan tayong dalawa. Opo ate, dito lang ako. Bumangon na kaming dalawa ni Isabel para makapag-almusal na si Ate Erna. Kasi kanina pa yun nagising para magluto ng kakainin nila Ma'am Ima at Sir Greg. At syempre, ako naman ay ihanda ko na yung kakainin ni Sir Nathan. Pagkatapos aming kumain, ay lumabas na ako para tumulong muna kay Ate Erna. Mamaya ko na lang ihatid kay Sir Nathan. Tanghali naman din kasi yun kapag magising. Good morning Ma'am Ima. Bati ko nang makasalubong ko siya. Good morning din Alexandra. Mukhang maganda at ang gising mo ngayon. Nakasundo na ba kayo ng anak ko? Medyo po. Good to hear that. Sabi ko sa'yo, mabait yun eh. Wala po ba kayong pasok ngayon? Wala. Pwede mo ba akong tulungan ngayon sa garden? Ayusin ko lang kasi yung mga halaman at bulaklak ko doon. Oo naman po. Ngayon na po ba? Oo, sana. Medyo mainit na kasi mamaya. So, shall we? Sa totoo lang, ang alam ko sa mayaman ay tanghali na kong gumising. Pero itong si Ma'am Ima, pasado alas 7 pa lang, gising na. Sumunod lang ako sa kanya, papuntang garden. At nagtanong ako kung ano ang mga dapat kong gawin. Ang ganda ng garden nila, ang daming bulaklak, at iba't ibang klaseng halaman. Kayo po bang lahat ang nagtanim nito? Yung iba, oo. Pero yung iba naman, binili ko lang. Mahilig kasi talaga ako sa mga halaman. Kami ng kapatid ko. Wow, talaga po? Asan po yung kapatid nyo? Biglang natigil si Ma'am Ima sa ginawa niya at napatingin sa akin. Ewan ko, pero parang bigla siyang nalungkot sa tanong ko. May pamilya na din siya, kaya hindi na kami magkasama ngayon. Ganun po ba? Pero sigurado po ako na kapag nakita niya ito at matutuwa siya. Sana nga. Habang nag-ayos kami ng mga halaman, ay may biglang nag-doorbell. Tatayo na sana si Ma'am, pero ako na ang nagpresenta na pumunta para makita kung sino yun. Pagbukas ko ng gate ay may bumungad sa akin na isang lalaki. Lalaki na may maamong mukha. Nandyan po ba si Nathan? Bungad na sa akin nang makita niya ako. Sino kaya siya?
Bakit hinahanap niyo si Sir Nathan? Siguro magkaibigan sila. Opo sir, kaso tulog pa po. Parang nakita ko na tong lalaki na to. Hindi ko lang alam kung saan at kailan. Pero pamilyar ko talaga yung mukha niya. Pwede ba akong pumasok? Kailangan ko lang kasi siya puntahan. Naku, papasukin ko ba siya? Mamaya, sindikato to. Ayokong mag-judge. Pero siyempre, bilang katulong, kailangan kong protektahan ang mga amo ko. Sino po ba sila? Pasensya na po ha. Baka mapagalitan po kasi ako ng mga amo ko kapag nagpapasok ako basta-basta lang. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. Kahit tawagin mo pa ang mga amo mo. Kilala nila ako. Sagot niya sa akin. Ganun ba? Sige po, pasok ka na. Mukha naman siyang mabait, kaya pinapasok ko na. Pwede mo ba akong samahan papunta sa kwarto ni Nathan? Sige po. Sinamahan ko siya papunta sa kwarto ni Sir Nathan. Kanina ko pa tinitingnan yung lalaki. Pero hindi ko pa din mawari kung saan ko nga ba siya nakita. Okay na ako dito. Salamat. Wala po yun, sir. Pero sigurado po ba kayo na papasok kayo dyan? Naku, baka masigawan din siya ni Sir Nathan. Oo, salamat ulit. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Baka mapagalitan ka pa nila Tita Emma. Ako na bahala dito. Hindi ako masisigawan ni Nathan dahil takot sa akin yun. So, alam niya din? Siguro nga makakilala talaga sila. At saka, alam niya ang pangalan ni Ma'am Emma. Iniwan ko na lang siya at bumalik na ako papuntang garden. Dahil baka hinahanap na ako doon. Panibagong araw na naman. At wala pa din akong balita kay my loves. Hindi ko nga alam kung anong kalagayan na ngayon. Nakakatamad kumilos dahil wala sa tabi mo yung lakas mo. Ano bang silbi kung magpapakasaya ko habang yung mahal ko nasa hindi magandang kalagayan? Pinigit ko na lang yung mga mata ko para makatulog ulit. Maya-maya ay may biglang nagbukas ng pinto at pumasok. Sinabihan ko na sila na kumatok muna. Si Alexandra na naman siguro yun. Mamaya na ako kakain. Iwan mo na lang yung dala mo. Tapos lumabas ka na. Nakahiga lang ako habang nagsasalita. At hindi ko siya pinapansin. Ayaw mo akong papasukin? Sige, lalabas na lang ulit ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Boses na matagal ko nang gustong marinig.
Tama ba ako sa narinig ko? O guni-guni ko lang? Bumangon ako para klaruhin kung tama ang hinala ko. At para akong sasabog sa sobrang tuwa nang makita ko ang taong pinakamamahal ko. Nanaginip lang ba ako? Kasi kung oo, ayaw ko nang magising. Tumakbo agad ako kay Rex at niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang higpit na parang ayaw ko na siyang pakawalan. Aray my loves, hindi ako makahinga. Bumitaw muna ako sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan ko siya at hinawakan ko ang mukha niya. Totoo nga to, hindi ito panaginip. Hinalikan ko si Rex ng buong pagmamahal at gumanti din siya ng halik sa akin. My loves, ano nangyari sa iyo? Tanong niya sa akin. Bakit? Ako ang dapat magtanong niyan sa iyo. Kailan ka pa nagising? Nung isang araw lang. Hindi pa ako pinayagan nila mama na puntahan ka. Kaya ngayon lang ako nakapunta. Sorry kung wala ako sa tabi mo. Sorry kung hindi kita nabantayan. Aaminin ko, nagigilty ako. Dahil hindi ko na nasamahan at nabantayan si Rex. Ano ka ba, Nathan? Huwag mo nang isipin yun. Naikwento na din sa akin nila mama na hindi ka na talaga nila pinayagan na makita ako hanggat hindi kayo nagkaayos ng pamilya mo. Huwag kang mag-alala, Rex. Naayos ko ng relasyon ko sa pamilya ko at wala nang makahadlang sa atin. Talaga? Mabuti naman. Magandang balita yan. Ikaw, ayos ka na ba talaga? Wala bang masakit sa'yo? Ano ba kasing talaga nangyari? Bakit ka na-aksidente? Mahabang kwento, Nathan. Sa susunod ko na lang ikwento sa'yo. Ang importante, nandito na ako. Tama si Rex. Ang importante ngayon ay nagbalik na siya. At ngayon, makasama na ulit kami. Pwede na kaming sabay na bumuo ng mga bagong alaala. Sa sobrang tuwa ko ay hinalikan ko ulit siya. Nathan, nakikiliti ako. Nakikiliti ako sa balbas mo. Mag-ahit ka muna. Mag-ahit ka nga. Sorry my loves, napabayaan ko din kasi yung sarili ko. Ay naku my love, dapat di mo pinabayaan ang sarili mo. Tingnan mo tuloy, medyo nag-matured ka. Bakit? Di mo na ba ako mahal dahil ganito na ang itsura ko? Kunwari, nalungkot ako. Ititesting ko lang kung lalambingin niya ako. Lumapit siya sa akin at kinurot ako sa ilong. Drama mo? Siyempre, kahit ano pang itsura mo, mamahalin kita. Pero mag-ahit ka muna para mas mahalin kita. Pero bago yan, may gagawin muna tayo.
Ano yun? Takang tanong niya sa akin. Binuhat ko si Rex at tinala ko siya sa kama. Nathan, anong gagawin mo? Namiss lang kita, my loves. Niloko ka? Joke ba to? Seryoso ako, my loves. Nathan, sandali. Bakit? Yung pinto, hindi nakalak. Baka may biglang pumasok. Natawa ako sa sinabi ni Rex, kaya tumayo ako para ilak yung pinto. Ngayon nandito na ulit si Rex, ay sisiguraduhin kong wala nang masamang mangyari at hindi ko nahayaan na magkalayo pa kami. Mahal na mahal ko siya at handa kong ipagsigawan yun sa buong mundo. Bumalik agad ako kay my loves at ginawa ang lahat para lalong lumigaya si my loves. Pinadama ko sa kanya at pinalasap ang sarap na sa tingin ko di pa niya naranasan mula sa simula. Ito ang ikalawang beses na magbakbakan kami at pagsaluhan ang ligaya. Natuwa ako dahil lumalaban na rin si my loves sa bawat galaw ko. Mas lalo akong ginanahan dahil pareho na naming alam kung ano ang dapat gawin para masarapan ang isa't isa. Nakadalawang rounds kami ni my loves ko. Pareho naming narating ang rurok ng langit. Sabay kaming napahiga sa kama dahil sa sobrang pagod. This time, di na ako gumamit ng pangproteksyon. Sino yung nag-doorbell, Alex? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Nakalimutan ko po kasi itanong yung pangalan niya. Pero ang sabi naman po niya, kilala niyo siya. Alam pa nga po niya yung pangalan niyo. Tapos, kilala niya din si Sir Nathan. Napaisip saglit si ma'am tapos tumayo. Asa na siya? Nasa kwarto po ni Sir Nathan, sinamahan ko. Baka isa sa mga kaibigan lang ng anak ko yon. Baka nga po, ma'am. At saka mukha namang sinti yung tao at hindi gagawa ng masama. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ay napapaisip pa din ako kung sino talaga siya. Para kasi nakita ko na siya lang, kaya lang hindi ko maalala. Sir, pasensya na talaga ha. Pero sino po yung kasama nyo sa picture? Ganito kasi talaga ako. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko malalaman ang sagot sa katanungan na gumugulo sa akin. Super curious lang talaga kasi ako. Tumitig sa akin si Sir Nathan at tumingin din sa picture na tinuro ko. Siya si Rex, ang pinakamamahal ko. Nagulat ako sa sinabi ni Sir Nathan. Pinakamamahal? Siguro, nagtataka ka kung bakit pareho kami ng kasarian. Bakla ka kasi si Rex. Pero hindi ko siya tinuring na bakla.
dahil tinuring ko siyang isang tunay na babae. Seryoso si Sir Nathan habang sinasabi niya yun at parang ang lungkot. Lungkot niya kahit hindi na sabihin sa akin dahil ramdam ko na agad sa panalita niya. Nagkagusto po kayo sa isang bakla? Yes. Alam ko hindi ka makapaniwala kung paano nangyari yun. Basta nagising na lang ako sa isang araw. Mahal ko na siya at wala akong pakialam sasabihin ng iba kung bakla man siya o ano, dahil ang alam ko mahal ko siya. Kita kong may tumulong luha sa mata ni Sir Nathan, pati tuloy ako nalungkot. Napaka makapangyarihan talaga ng pag-ibig, sir, no? Kasi hindi malalaman kung sino ang pipiliin niya para sa iyo. Oo, at si Rex ang pinili niya para sa akin. Hindi ka ba nandidiri dahil sa nalaman mo? Bakit naman ako mandidiri? Wala naman nakakadiri sa inyo. Nagmamahalan lang naman po kayo, di ba? Ang mas nakakadiri, yung mga taong nagpapanggap na mahal nilang isa't isa para lang ipakita sa iba na may mga jowa sila at hindi sila single. Sana lahat kagaya mo mag-isip. Alam mo kasi, sir, yung iba bitter lang. Huwag nyo na lang pansinin. Magsasawa din ang mga yan. Tama ka. Basta mahal namin ang isa't isa. Wala dapat kami ikahiya. Ganyan dapat, sir. Think positive. Pero asa na po ba ngayon si Rex? Lumingon siya sa akin at bumaling ulit sa larawan. Nagpapahinga lang at kapag okay na ang lahat, babalik na ulit siya. OMG! Posible kayang siya yun? Si Rex? Ang lalaki na kanila lang ay kausap ko? Ma'am, kilala ko na po kung sino yung lalaki na dumating. Sino? Sagot niya sa akin. Si Rex po. Mabilis kong sagot. Paano mo nakilala si Rex? Takang tanong na sa akin. Naikwento po siya sa akin ni Ate Irna. At nakita ko po yung picture niya sa kwarto ni Sir Nathan. Kung totoo nga yung sinasabi mo, kailangan kong makasiguro. Tumayo agad si Ma'am Emma at pumasok sa loob ng bahay. At ako naman ay sumunod na lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Rex nga talaga nakita ko. My loves, mahal na mahal kita. Mahal din kita, my loves. Para sa katulad kong bakla, parang isang malaking panaginip lang na may seryoso sa amin na lalaki. Pero iba ang nangyari sa akin dahil pinatunayan ni Nathan na kaya niyang magmahal na isang bakla. Sandali lang, Nathan. Asan pala si Baby Nathan, yung teddy bear? Hinahanap ko agad si Nathan at nakita ko siya sa isang upuan at kinuha ko agad at bumalik sa pwesto ko. Nathan, ba't ang baho niya? Siguro pinabayaan mo siya, no? Sinubukan ko lang si Nathan kung i-defend niya ang sarili niya. Naku, my loves, alagang-alaga ko yan. Tinitigan ko ng masama si Nathan. Sabay amoy kay Nathan
tatlong teddy bear. In fairness, mabango siya at mukhang malinis. Bibi Nathan, kumusta ka na? Nandito na si Mami. Miss mo ba ako? Kasi na-miss din kita. Minsan talaga may pagkabaliw ako eh. Kasi kinakausap ko yung mga bagay na wala namang buhay. Miss na din kita, Mami. Sino ang mas miss mo? Ako o si Daddy? Hindi yung teddy bear yung nagsumasagot, kundi si Nathan, yung tao na talaga. Siyempre, ikaw, baby. Agad kong sagot. Ganon. Mas na-miss mo siya? Biglang naging seryoso si Nathan at parang nagtampo. Ang uwi mo? Pati teddy bear? Pinagsisilusan mo? Kinuha ko yung isang unan at hinampas sa kanya. Ang bango din naman ang unan niya. Halatang malinis talaga. Nathan, bakit parang amoy pabango ng babae yung unan mo? May dinala ka bang babae dito? Pabiro kong tanong sa kanya. Oo, nalasing kasi ako. Tapos, pagising ko, may katabi na pala akong babae. At wala na din kaming damit. Biglang naging seryoso si Nathan. At ako naman, ay parang sinaksak sa puso ng maraming beses. Totoo ba yan? Sorry my loves. Hindi ko sinasadya. Natahimik ako bigla. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko kay Nathan. Mukha kasi siyang seryoso. Ganun ba? So, may nangyari sa inyo? Kahit anong tigil ko sa luha ko, ay kusa pa din itong pumatak. Pero natatakot ako na makita ni Nathan na mahina ako. Lumapit sa akin si Nathan at hinawakan yung mukha ko, sabay titig sa akin. My loves, biro lang yun. Huwag ka nang umiyak. Never kong gagawin na magdala ng babae dito. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Wala akong babae. Yung sakit ay napalitan ng inis at syempre tuwa na din. Dahil ginugood time lang pala ako nitong my loves ko. Sa inis ko ay kinurot-kurot ko siya. Sa susunod ha, huwag nang magbiro ng ganun. Naniniwala ko eh, kainis ka? Sorry na my loves. Ngayon, napatunayan ko na mahal mo ako. Niyakap ko na lang na mahigpit si Nathan. Dahil ngayong okay na kami at okay na ang lahat, ayaw ko na siyang mawala sa akin. Rex, nakita ka na ba nila Mami? Hindi pa. Pagdating ko kasi dito, iba yung sumalubong sa akin. Tapos sinamahan niya na lang ako dito. Ganun ba? Tara, baba na tayo para makita ka na ni Mami. Sigurado na matutuwa yun kapag nakita ka niya. Pwede bang mamaya na lang? Bakit naman? Kasi parang nabinat ata ako sa ginawa mo. Sorry na my loves ha. Ikikisi lang kita para mawalang sakit. Hinalikan niya ako sa may noo. Nakakainis si Nathan. Kasi yung tipong mainis dapat ako sa kanya. Pero kapag tumitig siya sa akin,
Para akong nawawala sa katinuan. May pang-ship ka ba? Bakit, my loves? Anong aitin mo? Naku, my loves, parang gusto mo pa ng round 2 ah. Umisi pa ang luko, pero hindi ako nagpatalo sa kagwapuhan niya. Kinurot-kurot ko siya sa tagiliran. Round 2 mo mukha mo. Siyempre, aitin ko yung ano mo. Yung ano, my loves? Yung biguti at balbas mo. Mabilis kong sagot sa kanya. Ito talagang sinitan. May pagkamanyakis din. Sinasamantala niya yung kahinaan ko. Wait lang, my loves. Tumayo si Nathan at pumasok sa CR. Ilang minuto din siya bago lumabas. At paglabas niya, ay malinis na siya. I mean, wala na siyang balbas at biguti. Nag-ahit na pala ang luko. Ano, my loves? Gwapo na ba ulit ako? Tinitigan ko siya mula ulo, mukhang pa, ay hanggang pa. Sa totoo lang, kahit anong look kaya ni Nathan, bagay sa kanya. Ang gwapo pa din niya, kahit siguro punit-punit na damit ang ipasuot niya sa kanya. Artistahin pa din ang dating niya. Oo na, gwapo ka na. Lumapit si Nathan sa tabi ko at niyakap ako. Yan ang gusto ko sa'yo. Nagsasabi ng totoo. Kaya mahal na mahal kita eh. Habang yakap niya ako, ay may biglang kumatok sa pinto. Ako na, sabi ni Nathan sabay tayo. Pero dahil curious agad ako kung sino yun, ay sumunod ako sa kanya. Pagbukas ng pinto ni Nathan, ang bumungat sa amin ay si Tita Ima at saka yung babae na nagpapasok sa akin. Rex? Lumapit agad sa akin si Tita at niyakap ako ng mahigpit. Rex, ikaw nga? Ikaw na ba talaga yan? Opo, Tita. Ako na po ito. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Alam mo ba na sobra kaming nag-alala sa'yo? Nung isang araw lang po kasi ako nagkaroon ng malay, Tita. Nawakan ni Tita yung mukha ko na parang hindi makapaniwala na nandito ako. Grabe din naman kasi yung nangyari sa akin. 2 buwan akong nakaratay. Ayos ka na ba talaga? Baka may naramdaman ka pa. Ayos na po ako, Tita. Sa totoo lang, medyo nanghina pa ako siyempre sa mahabang pagkakahimbing at doon sa ginawa namin ni Nathan. Alam niyo na yun. Huwag na nating sabihin kay Tita. Sabik na sabik lang kasi sa bawat isa. Kumain ka na ba? Gusto mo dito ka na mag-breakfast? Magpaluto ako. Sige po, Tita. Medyo nagugutom na din po kasi ako. Tinapay lang talagang nalmusal po kasi pumunta agad ako dito kay Nathan. Bago nila itong bahay. Pero ang nakakatuwa, yung ayos ng kwarto ni Nathan ay walang pinakaibas dati. Alex, pakisabihan naman si Ate Erna na
Magluto, sabihin mo nang may bisita tayo. Utos ni tita sa babae na kasama niya. Okay ma'am, sagot nito. Paano Rex? Mauna na ako para makapaghanda na kami. Sunod lang kayo ni Nathan. Sige po tita, susunod na kami. Rex, ano yan nasa gilid ng bibig mo? Gatas? Takang tanong sa akin ni tita. Ano naman yun? Napahawak agad ako. Bigla sa tinuro niya sa akin. OMG! Parang gusto ko nang mapakain sa lupa. Opo. Ininom ko po kasi yung gatas ni Nathan sa kwarto ni kanina. Palusot ko. Sana tumalab. Ganun ba? Sige. Bababa na ako. Bumaba na si Tita Ima at ako naman ay namula sa sobrang kakahiyan. Paglingon ko kay Nathan ay nagpipigil siya ng tawa. Ano nakakatawa? Wala may laughs. Iniinom mo pala yung gatas ko ha? Tawa-tawa ka pa dyan. Sa'yo naman galing to eh. Ang totoo kasi, ang sarap talaga sa gatas ni Nathan. Nakakabusog. At ang lasa, di nakakasawa. Alam siya na yun. Iniwan ko na si Nathan at bumaba na ako. Aasarin na naman kasi ako ng loko na yun. Ate Erna, kung may luto ka na daw, pakidagdagan na lang daw po kasi may bisita tayo. Bisita? Sino naman? Si Rex po. Si Rex? Asan siya? Nasa taas pa po. Kita ko sa mukha niya ang sobrang saya nang malaman niyang nandito si Rex. Mabait ba talaga si Rex at parang mahal na mahal niya. Mahal na mahal siya ng mga kasama niya dito. Ate Erna? Napalingon kami pareho nang may marinig kaming isang boses. Rex? Ikaw ba yan? Lumapit agad si Ate Erna at niyakap niya si Rex. Rex, ikaw nga. Kumusta ka na? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Medyo okay na po. Kayo po, tagal nyo pa din dito ah. Oo, kasi mabait ang mga amo. Si Manang puwasaan. Nako, wala siya dito. Nagbakasyon kasi. Ganun ba? Sayang naman. Pinagmasdan ko silang dalawa habang nag-uusap. Halatang close talaga sila. May pag-utos ka ba? Wala po. Gusto ko lang lumibot dito sa bahay nila tita. Sige, mamaya ililibot kita. Pero magluluto muna ako ha, ng kakainin nyo. Ate Erna, ako na po ang maglilibot sa kanya. Bigla kong singit sa usapan nila. Kahapon kasi nagala-gala ako dito para makabisado ko ang bahay. Talaga? Sinamahan ko si Rex na maglibot dito sa bahay ng mga amo ko. Iwan ko, pero kinakabahan ako ngayong katabi ko siya.
Matagal ka na ba dito? Biglang tanong sa akin ni Rex. Hindi naman po. Kahapon lang ako nagsimula. Talaga? Ikaw si Alex, di ba? Ako naman si Rex. Salamat ulit sa pagsama kanina. Umarap siya sa akin at inabot yung kamay niya. Tumingin muna ako sa kanya, tapos nakipagkamayan din. Wala po yun. Huwag ka na magpo sa akin. Hindi pa naman ako ganun katanda. Rex na lang. Okay po. Nagkakwentuhan pa kami ni Rex habang naglilibot. Nagkwento na din sa akin kung gaano ka-dragon si Sir Nathan dati. Ang cute nilang magjuwa. Sana kahanap din ako ng lalaking magmamahal sa akin. Abangan ang huling chapter sa Sana'y Ako Na Lang Season 2. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na pagsunod sa aking mga kwento. Bago ko tapusin ang video nito, may mga nagpapa-shoutout nga pala. Okay, this time, ito na ang mga nagpapa-shoutout at mga nag-comments sa last video ko. Shoutout kay Eduardo Ferreira de la Cruz from Angeles City of Pampanga. Magandang araw sa iyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ko. Shoutout din kay Margarita Parot from Cavite City. Magandang araw sa inyo, Parot family. At saka shout out din kay Jason Tala. Ang sabi niya, Kuya, shout out to Mr. Janry Kabawbaw of San Roque, Mayorga, Leyte. Okay, shout out sa iyo Mr. Janry Kabawbaw of San Roque, Mayorga, Leyte. Maraming salamat din sa patuloy niyong pagpanood sa aking mga video. Shout out din kay Felix Brazil. Ang sabi niya, shout out daw kay Kuya Ed Beleno ng Las Piñas, Cavite. Kuya Ed, ito si Mr. Felix Brazil. Pinabati po kayo. Shout out sa iyo. Ingat po kayo palagi. Then shout out din kay GC Florisca. Sabi niya sa comments kanina, shout out niya daw all the Sagradas group of Albay Province. Magandang araw sa inyo, mga Sagradas group of Albay Province. Magandang araw. At shout out din kay Mr. Johnny Lagartira
Sabi niya sa akin, shout out daw siya. Okay, Mr. Johnny Lagartira, maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta at patuloy mong pagsunod sa mga kwento. Sa inyong lahat na nandito sa channel ko, maraming salamat. At sana yung iba naman dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please, humingi ako sa inyo ng favor. Subscribe nyo na ang channel ko kung nagustuhan nyo man ang kwento. Uulitin ko, maraming salamat. At abangan po ninyo ang huling yugto sa kwento nila Nathan at Rex sa season 2 pa po ito. Pagkatapos ito, season 3 agad tayo. At huwag kayong mag-alala, hindi matagalan ang season 3. Papangako ko yan sa inyo. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat at have a nice day.